Sarap. Ano na lang tayo. Takong Marikina, number 1. Baka alas 10 pa dumating yan Okay. Takong Marikina, number 1. Pabili akong dextrose powder. Dextrose powder para yun sa may sakit na tuta. Yung tuta na ano sila na ano tawag doon? Ayun ko. Kung naman nangyari. Pero in my observation na overeat sa raw meat. So no more raw meat for them. For now. $70 pares. Yun, tapos pa-duplicate susi kung bukas na. Yun, tapos ano pa ba? Importante yung yung yun na nga, yung ano sasabihin ko? Dextrose powder, yan. So, going back to my topic kanina. Excuse me, busog. Ilang kinakain ko, mami na maraming karne, 70. Okay, going back to my topic kanina. Ang issue kasi nito, nung namalengke kami ni teacher minsan, totally ayaw nang umandar. Ngayon, habang nagto-troubleshoot ako, may mga ka-chat ako. Actually, naghahanap na ako ng mag-on-site. Ang tawag nun, magre-rescue pala. Nung wala akong mahanap, may nag-advise na lang sa akin dun sa GC na technician talaga, meron siyang shop. Sabi niya, sir, sa issue sa pagto-troubleshoot mo, throttle yan, sabi niya. Palit ka ng throttle, sabi niya. Sabi ko, sige, pero iuwi ko muna to, sabi ko kako. Para nga ba yun? Uwi ko muna to para sa bahay na ako magto-troubleshoot ganun. Nung nagawa ko sa bahay, yun nga, throttle nga, yung wire, hindi ko nga pinulupot inano ko lang kasi sagad na yung wire. Inano ko lang, dinikit ko lang, tapos glue gun. Kaya sabi ko, may issue yung tres nito. May issue yung tres. Glitchy yung tres. Minsan gagana, minsan hindi. So try ko nga magpalit ng throttle kasi nagpalit na ng switch ng tres 1, 2, 3. So 1, 2, 3 ganun pa rin. Kaya palit throttle. Nung nagpalit ng throttle, yun, good job. Wala na siyang glitch. Straight na. Kaya ang hirap na testingin. Hindi na ako nagtetres mula nung maganda na yung DOS. Hindi na ako nagtetres halos. Pag nagtres ako, lalo na dyan sa Marcos Highway, hindi ko rin siya masagad. Pero sabihin, kung kailangan ko, kagaya kahapon, traffic, paahon kami sa tulay ni teacher, tinres ko. Importante yan, kailangan magtetres ka kapag paahon, may angkas o may karga, ganyan. Tinres ko, pali ka masunugan ng hub. Tinres ko kumagat. Sabi ko, yun ang silbi niya ako. So gumagana yung tres niya. 3, 1, 2, ganyan. Actually yung 1 maganda pa rin kasi pag nag-1 ko, tapos yung umabante, sumisibat pa rin yung 1 nito. Teka, abulin natin yung go. Sumisibat pa rin yung 1 nito. So wala kang tatapon. Kasi yung unang setting namin ni JP,
ano, halos hindi ko nagamit yung 2 tsaka 1. Sobrang bagal. So ang gumawa nito, doon ako sa Lodge e-bike nagpunta. Yung napakayabang na Lodge e-bike nakachat ko. So siya lang yung bukod yun lang naman mga shop ng e-bike eh. Totoo lang. Isa Lodge e-bike, dalawa si JRC. Oh, may iba pa ba? Wala na ibang e-bike na shop. Yun lang dalawa meron. Hindi, may isa pa pala yung tumulong sa akin, pero hindi ko pa siya natatry. Pero sa ngayon ang alam ko dalawa. So isang Pasig, isang Montalban. Yan. Yung Montalban yun si JRC. Na malapit. Mas malapit syempre si Montalban. Si Montalban si Pasig. Na-stress ako pumunta ng Pasig, totoo lang. Pero kahapon, pangalawang balik ko na, hindi na kasing stressful nung unang punta ko. Siguro medyo na culture shock lang. Dati kasi hindi na, nung huling punta ko ng Pasig, pa yung panganay namin, baby pa. Ngayon malapit na mag 30 anyos. Isipin mo, napakatagal na nun. Napakatagal na ng huling punta ko. Kaya mako-culture shock talaga. Kumbaga hindi ganito yung Pasig na ine-expect ko. Ano ba ang petsa ngayon? Ajis? 11. Kasi kung 11 ngayon, mamayang gabi na yung 12-12. Marami akong may expect na bibilin. Or mga iniisip kong bibilin, kailangan ko ng bilhin. Saan tayo? Ilalim, sabay. U-turn na lang sa Marcos Highway. Dextrose powder. Itatry ko pa inom. Kasi hindi na sila kumakain eh. Kawawa naman. Nakakaawa. Check ko sila ulit ngayon pag uwi. Yung dalawa hindi na kumakain. Yung nakakulong. Kasalanan ng nag-aalaga. Masyadong excited, gusto lumaki, gusto tumaba. Yan, naiwanan tuloy nung nakakawala. Napakaharot ng Belgian Malinois. Yung nakakawala, siya yung pinaka-behave. Pero nangangat-ngat pa rin. Nangangat-ngat ng gamit. Daliri mo, kung nanonood ka ng Netflix, tapos yung daliri mo, nilaylay mo sa kilid mo. Ngat-ngat lang naman, pero pag nahaluan niya ng gigil, pwedeng bumuon. And lalo na yung naglalakad ka, haharutin yung paa mo, yun, talagang gumuguhit yun. Pag inalkoholan mo, mahapdi. Yun. Kaya kapag naglalakad ako, pag naka-short pag naglalakad ako na bago natin nakapantalon, sumasabit yung pangal niya sa pantalon ko. Maharot. So mai-imagine mo ngayon yung sa mga YouTube, yung pag naglalakad umiikis-ikis sa ilalim ng legs. Totoo yun. Hindi, syempre tinraining na yun. Yung kakulitan niya, ginamit na lang na pang ganon. Umiikis sa ilalim ng legs. Or naglalakad ka, umaabante, umaatras, nasa pagitan ng legs. Kaya na yun. I-training mo lang, kaya na yun. Napaka-active kasi ng Belgian eh. Naka-yellow kapote pala ako ngayon. Ano kaya punta ako? Hindi, dyan ako punta sa C6 para malapit lang. Maghanap ako ng elbow tsaka knee pad. Elbow tsaka knee pad.
Actually, kailangan mo rin ng shoulder pad. Pero elbow knee pad, ano yon, basic na yon. Mga nakakakita ako ng semplang sa IG, ano eh. IG ko punong-puno, yung FYP ng IG ko punong-puno ng ano eh, yung reels. Punong-puno ng mga ganun, yung mga disgrasya. Yung mga tumatama yung dibdib, ganun. Pag dumudulas talaga, as matulin. Tapos corner, ganyan. So, hindi mo masasabi na siko lang talaga yung tatama. Yung actually tagiliran nga tumama sa kaya yung ano, yung binili namin na jacket ni teacher dito sa Marcos sa highway. Kaya sabi ko, bakit may nabunggo ba ako? Hindi. Nagwigil ako noon, may nagbanggaan doon may pumreno sa unahan eh. Nasapol ba ako? Nagwigil ako eh. Kailangan kong tumabi. Kung nasapol man ako, wala na. Nag-ano na yan, tumakbo na yan. May nagbanggaan. Sino man pumreno sa harap? Ang sinasabi ko, wag magdidikitan eh. Madulas eh. Pag preno ko, nag-ano rin ako eh. Nag-skid din ako ng konti eh. Tapos nag-wiggle. Yan talaga magandang ano, matulin pag umuulan. Hindi nga matulin eh. Focus nga tayo. Focus. Yan, distansya, focus. At huwag magtulin. Papasok kami ni teacher, sabi ko takbong lolo tayo. Feeling ko inaabot ako eh. Pag Honda to, bababain ko talaga yun. Pero ewan ko kung inaabot ako sa likod Ano bang pwede madamage sa likod? Yung ano, kapalodo, plate number. Ang dulas talaga pag umuulan. Maano pala to, sinabihan ako nung technician na nagkabit. Sabi niya, sir, ano to parang motor na yung throttle hindi kagaya dati na malambot. Random ko na ngayon. Tapos baka kailangan ko na rin magbaon throttle. Kasi yung electronic yung wiring ng kuryente nasisira, yung plastic daw. Plus yung cable naman nito gumaganit, lalangisan. Sabi ako mamaya. Narinig ko na lumagabag yun yung yung aluminum ban. Yun sigurado may nagsalpukan doon eh. May nagpang-abot doon eh. Sino man yung pumreno sa unahan. Diba? Sa banggaan, yung motor talaga yung kawawa. Kaya wag masyadong magtulin.
Tumitingin ako lagi sa rear view mirror ko. Rear view. Sa ano ko, side mirror ko ng nasa likod ko. Pag nakita akong tumututok na sa akin, iiwas na ako. Lalo na malalaking sasakyan. Excuse. Ay, U-turn pala ako. U-turn pala. Tapos maghanap pang matatabihan. Assessment tayo, assessment. Bakit ako nag-wiggle? Yung mag-wiggle lang hindi tinamaan eh. So si Paul si Paul kasi ano siya doon, on-site technician siya doon o home service technician siya doon na sarili niya yung bayad ng customer, pero yung pyesa ibinibili lang doon sa shop. Kumbaga walang cut yung shop sa home service niya. Si Paul tsaka si JP. So ang nagkabit ng throttle nito tsaka yung signal light nag-ayos yung ano niya, resident technician niya. Technician ang tawag kasi electrical naman to lahat eh. Ang e-bike usually. Excuse. Tigas nga ng throttle niya. Yung dextrose powder, halo ko lang sa tubig, papainom ko sa tuta. Medyo ifo-force yon, feed yon. Kasi ayaw nga kumain ng tuta eh. Pero pampalakas yon sa kanila. Si Apa, yung aso ko na brown, na light brown, ano yon, nung ganun kaliit yon, muntika na yon. Dinala namin sa gumastos kami 3,000 sa vet. Pag uwi na, pinako-confine. Sabi ko hindi, magpa-pandemic nun eh. Sabi ko hindi, ano bang gagawin dito kapag kinonfine yan dito? Sabi, i-dextrose. O, i-dextrose mo, iuwi ko nung naka-dextrose. O, inuwi namin naka-dextrose. Pagdating sa bahay, inubos namin 1 litro, tapos palit. Ganun, sabi niya, pag okay na yung ganyan, okay na yan, sabi ganun. So, ano yun, nagka-problema yun, tapos pinubos ng 2 dextrose. Yun naman, nakatusok talaga yung intravenous, nakatusok talaga sa sa ugat. Pero ito, pwede yung nabibili sa Mercury, oral naman yun, dextrose. Ganun din yun, dextrose powder, ihalo mo lang sa tubig. Actually, pag binasa mo nga yun, pantao yun eh. Pag binasa mo siya, yung application niya, para siyang energy drink. Which is true, para siyang energy drink. Ginawa ko yan eh. Nung nagpapapayat ako, pinapalabas ko abs ko. Paano ko ba na-discover yun? May nagturo sa akin eh, parang gym instructor eh. Sabi niya, mag dextrose powder ka, sabi ganyan, para imblis na mag energy drink ka. Ito yung tag nito. Ito yung hindi ko sabihin natural eh, pero pinaka close to hindi harmful na energy drink. So, yung mga energy drink na yun, mataas ang caffeine, mga pinsala rin yan eh. Taas ang sugar.
Actually, yung dextrose powder para yata siyang sugar eh. Para siyang sugar, glucose something. Ang tigas pala ng ano ni ito, ng throttle. Ayan, may tatabi ako assessment doon sa aking pagkakawigil. Tinamaan nga ba ako sa likod? Tapos saan ba Mercury dito na? Unahin ko Mercury. Nakakaawa para sa napakatakaw niya 3 times a day kong pakainin. Ngayon 2 araw na hindi pa kumakain. Hindi talaga ako makain. So nangangayayat na matamlay na pag tiningnan mo, titingin sa'yo yung mata nila, nakakaawa. Awa ka talaga. Kasi parang ikaw na magulang yan eh. Nakadepende na siya sa'yo sa lahat. Pagkain, alaga. Diba, responsibilidad mo na yan eh, hanggang tumanda. Okay, tabi muna tayo rito. Tapos ano. Okay, mamaya ulit.